isang mapagpalang araw sa ating lahat. Bago tayo magsimula sa talakayan, gusto ko munang ipakilala ang aming sarili. Ako po si Eunice Mariel Lanciola at kasama ko po sila Richmond Glaraga, Lorenzo Ortiz, Jamaica Belga, Ian Riza at Ervin Ocampo. Excited na kaming ibahagi sa inyo ang kwento at kaalaman tungkol sa ating makasaysayang Watawat. Kaya sabay-sabay nating tuklasin at sagutin ang ilang mga katanungan. Handa na ba kayo? Ang Watawat ng Pilipinas ay mahalagang sagisag ng kalayaan, kasarinlan at pagkakaisa ng sambayang Pilipino. Ang pagwagayway nito ay hindi lamang simpleng gawain, kundi isang makabuluhang pagpapahayag ng pagmamahal sa bayan at paggalang sa kasaysayan. Ang kasaysayan ay tumutukoy sa mga pangyayaring naganap sa nakaraan na humubog sa pagkakakilanlan ng isang bansa. Kaugnay nito ang unang pagwagayway ng Watawat noong 12 ng Hunyo 1898 sa Kawit, Cavite ay sumisimbolo sa tagumpay ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol at pagsilang ng kalayaan. Sa kasalukuyan, patuloy na pinahahalagahan ang Watawat sa mga pagdiriwang tulad ng Araw ng Kalayaan at National Flag Week, kung saan hinihikayat ang mga mamamayan na iwagayway ito bilang tanda ng nasyonalismo. Gayunpaman, mahalagang suriin kung paano nauunawaan ng kabataan ang kahalagan nito sa gitna ng modernisasyon. Layunin ng pag-aaral na ito na tuklasin ang kahulugan at kahalagahan ng pagwagayway ng Watawat bilang simbolo ng pambansang identidad at pagkakaisa. Ang layunin ng ating talakayan una ay matukoy ang primaryang batis at sekundaryang batis na may kaugnayan sa pagwagayway ng Watawat. Pangalawa, makilala ang mahalagang pangyayari sa unang pagwagayway ng Watawat at ang konteksto nito sa kasaysayan. Pangatlo, maunawaan ang papel ng mga batis sa paglalarawan ng makasaysayang kaganapan. At pang-apat, mapahalagahan ang kahalagahan ng pagwawagayway ng Watawat bilang simbolo ng kalayaan at pagkakaisa ng bansa. Ngayon naman, ating pag-aralan ang patungkol sa historiador. Ang historiador o mananalaysay ay isang dalubhasa na nag-aaral, nagsasaliksik at nagsusulat tungkol sa mga nakaraang pangyayari ng sangkatauhan. Mahusay sila sa pagkalat ng mga impormasyon at detalye na nakaraan. Gumagawa rin sila ng buod o pattern na nagbibigay ng saysay sa kani-kanilang mga nakalap. Dagdag pa rito, ang salitang historiador ay galing sa salitang Espanyol na historiador. Ito naman ay masasalin sa Ingles bilang historian o mananalaysay ng kasaysayan. Ngayon nalaman na natin ang kahulugan ng historiador, ating alamin naman ang tatlo o mga ilang historiador sa kauna-unahang Watawat ng Pilipinas na iwinagayway sa Kawit, Cavite noong Hunyo 12, 1898. Una na nga rito si Augusto B. de Viana, isang historiador na tumalakay sa issue kung saan ba talaga unang iwinagayway ang Watawat ng Pilipinas. Ayon sa kanya, may debate kung ito ba ay unang nagamit noong May 28, 1898 sa labanan sa Alapan, Imus o noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Ang ikalawa naman ay si Gabriel F. Pabela. Si Gabriel F. Pabela ay isang kilalang historiador na tinawag na Father of June 12 Independence Day. Malaki ang naging ambag niya sa kasaysayan dahil siya ang nagtaguyod na gawing Hunyo 12 ang opisyal na araw ng kalayaan ng Pilipinas sa halip na Hulyo 4. Dahil sa kanyang pananaliksik at advokasya, kinilala ang tunay na petsa ng kalayaan ng bansa o Pilipinas. At ito ay Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Dahil dito mismo idineklara ang kalayaan mula sa mga Kastila. Ang ikatlo at ang panguling historiador ay si Ellen Tordesillas. Si Ellen Tordesillas ay isang mamamahayag na nagsulat tungkol sa kasaysayan ng unang pagwagayway ng Watawat ng Pilipinas. Ayon kay Ellen Tordesillas, hindi si Emilio Aguinaldo ang nagwagayway ng Watawat ng Pilipinas, kundi si Ambrosio Rianzares Bautista
na siya rin nagbasa ng Proclamation of Independence. Sa kanyang mga artikulo, ipinaliwanag niya kung sino ang tunay na nagwagayway at kung paano nagganap ang seremonya noong Hunyo 12, 1898. Nakatulong ang kanyang mga paliwanag para mas malinaw na maunawaan ng mga tao ang pangyayaring ito. Sa 3 tao na ito, makikita natin na may iba't ibang pananaw ang bawat historiador sa pangyayari sa nakaraan o sa kasaysayan. Ito ang primaryang batis. Ano nga ba ang primaryang batis? Ang primaryang batis ay mga orihinal na pinagkunan ng impormasyon ng direktang nagmula sa taong nakaranas o nakasaksi ng isang pangyayari. Ang simpleng paliwanag nito ay ito ay unang kamay ng ebidensya o impormasyon. Halimbawa, tala-arawan, liham, larawan, batas o opisyal na dokumento, panayam sa tanong na nakaranas. Sa madaling salita, ang primaryang batis ay direktang impormasyon, hindi pa binibigyan ng interpretasyon ng iba. Ang mga larawan kung ipapakita ay ang aming primaryang batis ayon sa aming paksa. Ito ang orihinal na dokumento at lugar na direktang may kaugnayan sa pagdedeklara ng kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898. Saan makikita ito? Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino, matatagpuan sa mga pambansang archive o museo tulad ng National Archives ng Pilipinas. Matagpuan sa Kawit at may isa pa, ang Site of Proclamation. Makikita ito sa Aguinaldo Shrine, Kawit, Cavite, kung saan mismong naganap ang pag-aaway ng Watawat. Ayun, nakita nyo na ang dalawang larawan sa primaryang batis sa aming paksa. Anong mga impormasyon ang maaari niyong makuha? Sa Acta de la Proclamación, naglalaman ng opisyal na deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Nakasaad kailan, saan, at paano idineklara ang kalayaan ng Pilipinas. Sa Site of Proclamation, nagpapakita ng aktwal na lugar kung saan nangyari ang kasaysayan. May mga marka na nagbibigay ng detalye tungkol sa pangyayari at mga tao sumangkot. Ang aking iulat naman ay tungkol sa sekundaryang batis kaugnay sa unang pagdugayway ng watawat ng Pilipinas sa Kawit, Cavite. Una, alamin natin ang kahulugan ng sekundaryang batis. Ang sekundaryang batis ay mga sanggunian na hindi direktang ginagawa ng mga taong nakasaksi sa isang pangyayari. Sa halip, ito ay sinusulat o binubuo ng ibang tao batay sa kanilang pag-aaral at pagsusuri sa mga primaryang batis. Sa madaling salita, ang sekundaryang batis ay mga paliwanag tungkol sa kasaysayan na galing sa mga historiador, manunulat o guro. Halimbawa ng mga sekundaryang batis ay mga aklat ng sinaunang panahon, artikulo, research paper o dokumento. Narito ang mga halimbawa ng sekundaryang batis na tumatalakay sa paglagay ng bandila ng Pilipinas sa Kawit, Cavite noong Hunyo 12, 1898. Isa dito ang aklat ng Araling Panlipunan. Ang mga aklat sa Araling Panlipunan at kasaysayan ng Pilipinas ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa pagdedeklara ng kalayaan Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Pinapaliwanag dito kung paano itinaas ang bandila ng Pilipinas sa tahanan ni Emilio Aguinaldo bilang simbolo ng kalayaan ng Pilipinas. Ito ay sekundaryang batis dahil sinulat ito ng mga historiador at guro base sa mga dokumentaryo at tala ng mga nakaraan. Isa pa rito ang mga aklat ng kasaysayan ng Pilipinas. Halimbawa nito ay ang aklat ng History of Filipino People. Ipinapaliwanag dito ang mga pangyayari noong Hunyo 12, 1898 tulad ng pagdedeklara ng kalayaan, pagtaas ng bandila, pagtugtog ng pagkakita.
Sekundaryang batis ito dahil pinag-aralan muna ng may akda ang mga dokumentaryo bago isulat ang aklat. Ito naman ang huling halimbawa, mga artikulo at website. May mga website na naglalaman ng impormasyon tungkol sa pagtaas ng bandila sa Kawit Cavite. Halimbawa nito ang National Historical Commission of the Philippines. Naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa deklarasyon ng kalayaan noong Hunyo 12, 1898. Ito ay sekundaryong batis dahil pinapaliwanag lamang ng mga manaliliksik ang mga dokumentaryo na kasaysayan. Ako si Ian Neil D. Risa at pag-usapan natin ang panlabas na kritisismo. Ano nga ba ang panlabas na kritisismo? Ito ay isang paraan ng pagsusuri ng mga historikal na dokumento o sources upang malaman kung ito ba ay tunay, orihinal at mapapagkatiwalaan. Ang dokumento ay may pamagat na Acta de la Proclamación de la Independencia del Pueblo Filipino. Ito ay isinulat ni Ambrosio Rianzares Bautista na tagapagpayo at kalihim ni Emilio Aguinaldo. Ito ay sinulat sa araw din ng pagwagayway ng unang watawat ng Pilipinas noong Hunyo 28, 1878 sa Kawit, Cavite. Nakasulat ang dokumento sa wikang Espanyol na karaniwang ginagamit sa mga opisyal na tala noong panahong iyon. Layunin ng dokumentong ito na ilahad ang detalye ng pagwagayway ng unang watawat ng Pilipinas at ang kalayaan ng Pilipinas. Bilang isang primaryang sanggunian, naging mahalaga ito sa pag-aaral ng kalayaan ng Pilipinas. Sa panlabas sa kritisismo ay may 5 bagay tayong sinusuri. Una na dyan ang may akda. Dito natin nalalaman kung sino ba ang lumikha o gumawa ng dokumento. Ikalawa, petsa ng pagkakagawa. Dito natin nalalaman kung kailan ginawa ang dokumentong ito. Ikatlo ay ang origin. Dito natin nalalaman kung saan ginawa ang dokumento. Ikaapat ay ang uri ng materyales. Dito natin nalalaman kung ano-ano ang ginamit para sa dokumentong ito. Papel, tinta, at iba pa. Ikalima at ang panghuli ay ang pagiging original. Dito natin aalamin kung tunay o kopya lamang bang ang dokumentong ito. Ano ang panloob na kritisismo? Ito ay ang pagsusuri sa katotohanan, kredibilidad at nilalaman ng isang dokumento o primaryang sanggunian upang matiyak kung mapagkakatiwalaan ang impormasyon. Mga sinusuri sa panloob na kritisismo. Number 1. Nilalaman ng dokumento. Tinitignan kung tama, makatotohanan at may sapat na impormasyon ang laman ng dokumento. Pangalawa, katotohanan ng impormasyon. Sinusuri kung ang mga datos o pahayag ay totoo at hindi gawa-gawa lamang. Pangatlo, kredibilidad na may akda. Inaalam kung mapagkakatiwalaan ang sumulat at kung may sapat siyang kaalaman sa paksa. Pang-apat, layunin ng dokumento. Tinitignan kung bakit sinulat ang dokumento at kung may kinikilingan o pinapanigan dito. Pang-lima, pagkakatugma ng mga ideya. Sinusuri kung magkakaugnay at lohikal ang mga pahayag sa loob ng dokumento. Panghuli, wika at estilo ng pagkakasulat. Tinitignan kung ang paraan ng pagsulat ay naaayon sa panahon at sa paksa. Panloob na kritisismo sa unang pagwagayway ng watawat ng Pilipinas sa Kawit, Cavite noong Hunyo 12, taong 1878 na pinangunahan ni Emilio Aguinaldo. Laman ng dokumento. Nakasaad sa dokumento na ang unang pagwagayway ng watawat ng Pilipinas ay naganap noong ika-12 ng Hunyo, taong 1878 sa Kawit, Cavite, sa bahay ni Emilio Aguinaldo. Katotohanan ng impormasyon. Sinusuri kung tama ang mga detalye tulad ng petsa, lugar, at mga taong sangkot sa pangyayari ng unang pagwagayway ng watawat. Pangatlo, kredibilidad ng may akda o pinagmulan. Tinitignan kung ang dokumento ay mula sa pagkakatiwalaang sanggunian tulad ng mga tala ng mga historiador o opisyal na record ng kasaysayan ng Pilipinas. Pang-apat, pagkakatugma ng mga ideya. Sinusuri kung ang mga pangyayari sa dokumento ay magkakaugnay at lohikal
tulad ng pagtaas ng watawat, pagtugtog ng pambansang awit, at presensya ng mga tao sa seremonya. Panglima, layunin ng dokumento. Tinitignan kung ang layunin ng dokumento ay magbigay ng tumpak na tala tungkol sa unang pagwagayway ng watawat ng Pilipinas bilang mahalagang pangyayari sa kasaysayan. Pang-anim, wika at estilo ng pagsulat. Sinusuri kung ang wika at paraan ng pagkakasulat ng dokumento ay naaayon sa panahon ng pangyayari at kung malinaw at formal ang paglalahad ng mga detalye tungkol sa unang pagwagayway ng watawat. Nilahad din na ang watawat ay ibinagayway bilang simbolo ng kalayaan ng bansa. Bilang panapos, narito ang konklusyon sa ating aralin upang mas maunawaan at matandaan natin ito. Ang primaryang batis ay nagbibigay ito ng direkta at orihinal na impormasyon tungkol sa isang pangyayari. Ibig sabihin, ito yung mga saksi sa pangyayari o kasaysayan. Habang ang sekundaryang batis naman ay tumutulong upang mas maintindihan ang kasaysayan dahil ito ay nagpapaliwanag at nagsusuri ng impormasyon mula sa primaryang batis. Ang sekundaryang batis naman ay ito yung mga hindi nakasaksi sa pangyayari o sa kasaysayan. Ang panlabas na kritisismo ang pinagmulan o anyo ng batis ang sinusuri upang malaman kung ito ay tunay o autentiko. Sa panlabas na kritisismo, dito sinusuri kung sino ang akda o sumulat ng dokumento at petsa kung kailan ito isinulat. Habang ang panloob na kritisismo, ang nilalaman o impormasyon ng batis ang sinusuri kung ito ay totoo at mapagkakatiwalaan. Ang panloob na kritisismo, dito naman sinusuri ang layunin ng dokumento kung bakit ito isinulat. Nawa ay may naintindihan at naunawaan tayo sa araling ito. Muli, ito ang pangkat-4 na nag-iiwan na patuloy na maging mapanuri at mapagmatsyag upang mas lumawak ang ating kaalaman hindi lang patungkol sa kasaysayan kundi sa mga bagay-bagay sa ating lipunan o mundo. Yun lang, maraming salamat!